Bago nga natin simulan tong for today's video natin, gusto ko munang i-shoutout yung mga patuloy na sumusuporta sa atin dito sa pagbablog dito sa Taiwan. Shoutout sa inyo mga master. Ipa-flash ko na lang sa screen yung mga gustong magpa-shoutout na nag-comment sa ating mga video. Sana maging inspirasyon tayo sa mga nag-a-apply na maging isang factory worker dito sa Taiwan balang araw. Ang update pala natin sa luma nating motor is tuluyan na natin siyang binitawan mga guys. At ipapakita ko sa inyo mamaya yung nakuha nating motor. Excited na ako mga guys para ipakita to sa inyo. Nihaw sa inyo mga guys. Tara sa ngayon, sa train station dito sa Yunlin County. Sunduin natin si Mrs. At day off namin ngayong dalawa, parehas kaming day off. So syempre kailangan din natin siyang ipagluto para hindi araw-araw mainit yung ulo. Nauumay na yata sa guys, sa Pentang dito sa Taiwan. So ayan, sasara ko muna tong visor ko at mainit ngayon. So weather update tayo dito sa Taiwan guys. Pag ganitong winter season, actually dapat nung last year kasi pag ganitong December, sobrang lamig na. Pero ngayon guys is medyo parang katamtaman yung lamig. Pero pag gabi tsaka umaga, yan, sobrang lamig niyan guys. Kailangan mag-glove sa kamay. So ang topic natin ngayon guys, habang nasa daan tayo is mainit-init ngayon na usapan sa social media about sa isang vlogger dito sa Taiwan, kung saan nag-file siya ng reklamo sa labor. Bakit siya nag-file ng reklamo? Kasi ganito yan. Yung company na napasukan niya dito sa Taiwan, hindi tama yung pinapasahod sa kanila. Imbes na ang basic pay nila dito is as of 2026, ang basic pay dapat ng isang factory worker guys is 28,590. Pero yung sa kanila, daming kaltas, wala pang payslip. Dapat guys, may payslip Nagbibigay dapat ng company nagbibigay dapat ng payslip ang company dito sa Taiwan. Hindi pwedeng wala yan. Dapat kompleto yan para makita mo kung yung mga kinakakaltas sa'yo. Maliban sa broker, dapat nakalagay lahat doon para alam mo kung nakakaltasan ka, kung may tax refund ka na matatanggap sa susunod na cut off, ganon, para may basis ka ba. So yung factory na napasukan niya, kaya sinasabi ko sa inyo na mag-research muna kayo bago kayo mag-apply sa mga agency dyan sa Pinas. Mag-research kayo kung anong company yung ina-applyan nyo, kasi nga madami dito sa Taiwan ang nag-hire dyan sa Pilipinas na hindi sumusunod sa batas dito sa Taiwan. So yun na nga, nag-report si kabayan dun sa nag-report si kabayan dun sa labor. Ang nangyari ngayon, syempre pag nag-report ka sa labor dito guys, is a-actionan yan talaga. A-actionan yan ng mga tao dito sa Taiwan. Ang batas dito guys is batas na i-implement agad. So ang mangyayari niyan, magkakaroon sila ng investigation at uuwi ka na ng Pilipinas niyan guys. Yung sayang ba? Papauwiin ka na ng Pilipinas ng labor. May mga na daw may mga matatagal na daw sa company nila na nagtitiis lang, ayaw mag-report sa labor. Gawa nga nung papauwiin ka ng Pinas, apply ka ulit dito sa Taiwan, di ba? Ang hirap. So yung iba, ang ginagawa nila is nagtitiis na lang sila sa trabaho, tapos nagpa-part-time job na lang sila. Grabe kung tutuusin guys, nakakapagod yun, literal. Tangay na, parang yung katawan mo doon, parang robot. Wala ka ng pahinga nun. Kaya guys, ilagay nyo sa isip nyo kapag nag-apply kayo dito sa Taiwan,
mag-background check kayo sa company na papasukan nyo, kasi may mga post sa Facebook kung maganda ba yung company na papasukan nyo. Ang piliin nyo na mga applyan is yung mga malalaking company ba, tulad yung napasukan natin. Swerte naman tayo kahit papaano, at maganda rin yung department na napuntahan natin. May kabigatan pero sanayan lang, kasi yung produkto namin guys, bakal. O swertehan lang talaga dito sa abroad. Gusto ko sana mag-comment dun sa post nung vlogger na yon, pero kanya-kanyang kasi yan kanya-kanyang diskarte kung paano yung gusto mong mangyari. Hindi naman pwedeng, di ba, pagsabihan mo siya, kasi hindi rin lang natatanggap yung opinion mo, gawa nga nung hindi naman ikaw yung nasa kalagayan niya. Hindi mo naman nararanasan yung nasasahod niya, kasi ang nabanggit niyang sahod na linis niya is nasa 15 to 16,000 NTD. Grabe. Ano yun, nasa Pinas ka ba? Samantalang kami dito, libre pagkain, libre dormitory. Kayang-kaya naming tipirin yung sahod namin dito sa amin, sa napasukan namin. Kayang-kaya mong makaipon ng 60,000 sa peso sa isang buwan kung wala kang utang. 'Di ba guys? Ang hirap nung ganun. Maski pati siguro ako, pipiliin ko na lang umuwi. Bigat na bigat ka sa trabaho, tapos ganun lang yung sasahurin mo. Uwi na lang tayo, mag-apply na lang sa iba. Lalo kung may natapos ka naman sa natapos ka naman pinag-aralan, 'di ba? Sa mga nag-a-apply dyan, yun lang lagi nyong tatandaan pag papunta na kayo sa agency. Kasi pinopost naman ng agency yan kung ano ang pangalan ng company na hiring. Ganon yun guys. Sa amin nun kasi parang nagbigay sila ng background. Bigay sila ng ganito, magandang company to, malaking company sa Taiwan to, ganito, ganyan, libre pagkain, libre dorm. Parang may pahapyaw na silang sasabihin kapag na ka na pag nagpa-line up ka na sa mga Dato. Beating the red light tayo niyan. Mahirap na. Beating the red light dito sa Taiwan is 1,800 NT. First offense, siguro. Hindi ko pa na-try. Mga kasama ko dyan, multa. Nakansela pa yung plate gawa nung sobra yung overspeeding nila guys. So ayun, balik tayo sa sa pagsundo kay Mrs. sa train station. Bale, isang araw lang na day off namin, tapos kinabukasan pasok na naman. Ganon ang buhay dito sa Taiwan guys. Hindi porket magkasama kami ng asawa ko dito is magkasama na rin kami sa isang bubong. Wala, LDR pa rin. LDR malala. Pero at least, 'di ba? Every weekend nakikita pa rin naman. Kadaliko mo dyan sa sa pedestrian, signal light agad pag liliko ka. Kasi may mga nagre-report na Taiwanese dito guys. Pag naiinis sila sa'yo, kukuha nila ng footage yung pag cut off mo ng sa kanila, yung pag cut mo ng linya sa kanila, tapos i-report ka nila sa MBO. Gulat ka na lang, may ka na, may letter ka na, diba? Andito tayo sa bandang south ng Taiwan. So probinsya dito guys, kaya medyo tipid tayo. Malayo, medyo malayo tayo sa city, kumbaga 1 oras, 2 oras magti-train ganoon. Kaya medyo tayo guys, advance tayo sa pagtitipid konti. Pero siyempre nasa kamay mo pa din kung paano ka magtipid, paano mo i-handle yung sahod mo dito sa Taiwan. Mas matipid ka kung hindi ka lumalabas ng dorm.
Puro pentang-pentang ka lang. Libre yung pentang eh. Pentang yung pagkain namin. Libre yun. Umagahan, tanghalian, tapos hapunan. Family day ng mga Taiwanese ngayon. Kaya nagsisilabasan sila. Mamayang hapon yan. Parang ghost town na naman dito. Gabi at saka umaga yung labas ng mga to guys. Tayo parking guys. Parking tayo dito. Pwede naman. So andito na tayo sa train station guys. Mamaya pupuntahan natin si Mrs. Bali ipapakita ko na sa inyo yung nakuha nating motor na binabanggit ko na pamalit doon sa nakuha nating lumang motor guys. So bali kailangan mo nga ng motor dito kasi yun, sobrang hirap. Sobrang hirap ng transpo dito guys, lalo ang mahal-mahal ng pamasahe kapag wala ka sariling sasakyan. Kaya nakapag-desisyonan namin mag-asawa na kumuha na lang ng mas malaki, total dalawa naman kami dito sa Taiwan. So yan na siya guys. Yung pangalan pala ng motor natin guys is S-Max. Bali brand siya ng Yamaha 155cc. Dito sa bandang dito matahimik na lugar eh. Ayan oh. Wala ka masyadong makitang tao. Mga ibang tao nandun sa kabila. Sa kabila niyan. Pumunta tayo dito sa bus stop. Bus stop. Tagal pa si Mrs. eh, mga 20 minutes pa. Ganda U-bike. Yan na yung bus. Iba-iba yung ruta niyan guys. Meron silang ano dito, meron silang time frame dito. Kung anong oras yung bus na dadaan, ganon. Bali, meron silang app doon makikita. At saka diyan, tinatap nila diyan kung anong oras dadaan yung bus nila. Lapit na daw si Mrs. eh. Puntahan natin. Ano kayang ulam ang ipapaluto nun sa atin mamaya? Bakit nga ba maraming Pilipino ang nangangarap magtrabaho dito sa Taiwan? Ito yung some reason why you should consider working here in Taiwan. Ang number one natin dito guys is yung competitive salary and benefits ng isang OFW dito sa Taiwan. Every year, tumataas ang sahod ng mga factory worker dito sa Taiwan. Mas mabibigyan ka ng mas malaking opportunity para makapag-ipon. Starting 2026 guys, ang basic salary na ng OFW dito sa Taiwan is 29,500 NTD or almost 53,000 sa pesos. Number 2 is work-life balance. Ang Taiwan ay may mga batas na nagproprotekta sa mga manggagawa, kasama na ang mga OFW dito. Strict sila about sa overtime pay at minimum wage guys. So ibig sabihin, kapag may overtime ka, magpapakita yan at magre-reflect sa iyong payslip. So dapat i-double check nyo lahat yan guys. Ang number 3 natin is yung chance of permanent residency para sa mga skilled at professional worker na matagal nang nagtatrabaho dito sa Taiwan.
nakakatugon sa ilang mga requirements tulad ng stable income. May mga program din sila nagpapahintulot na makakuha ng permanent residency or APRC. Ito yung mga tinatawag nilang white collar, blue collar, yan yung mga engineers natin, mga nurses, mga teachers. O diba guys? Ano pang hinihintay nyo? Let's go Taiwan! Ang number 4 naman natin is yung great culture and lifestyle dito sa Taiwan. Alam naman natin na ang Taiwan ay kilala bilang isang napakaligtas na bansa na may mababang crime rate at magandang healthcare system. Diyos ko, napakaganda ng healthcare system nila dito guys. Number 1 yata ang Taiwan sa buong mundo. Tignan natin. Ito yung category guys ng pinaka magagandang healthcare dito sa buong bansa. I mean, buong mundo pala. And lastly, security of fund and pension bilang isang factory worker dito sa Taiwan. Kasali ito sa Taiwan's Labor Pension Fund. Nag-aambag ang ating mga employer na hindi bababa sa 6% ng iyong buwanang sweldo sa isang individual. Ibig sabihin, kapag aabot ka na ng 60 at age 60 na umuwi kang Pilipinas, is meron kang makukuha galing sa Taiwan guys na pension mo. O diba ang ganda? Parang SSS na din yon mga guys. Welcome to Taiwan. Isang malupitang tips lang bago kayo mag-apply dito sa Taiwan. Pasensya ang pinaka susi dito sa abroad mga guys. Tuturuan ka ng abroad kung paano mo hubugin yung sarili mo na maging pasensyoso. Masarap mag-abroad kung punong-puno ka ng pangarap sa buhay. Yung tipong araw-araw may inspirasyon ka na gusto mong pumasok sa trabaho kasi nga 'di ba, may pangarap ka para sa iyong pamilya. Para sa pangarap, nandito tayo sa abroad. Nagsusumikap. Sana balang araw lahat tayo ay makaangat sa buhay. Yun lang naman yung isang pangarap natin mga guys. Lagi niyong tatandaan na habang may buhay, araw-araw yan may pag-asa. Kaya sa mga nahihirapang mag-apply dyan ngayon sa Pilipinas, naranasan ko din yan mga guys. Patuloy lang tayong mangangarap. So dito ko muna tatapusin tong vlog natin for today's video mga guys. Sana nabigyan ko kayo ng konti na naman na idea at mga inspirasyon sa buhay kung ano yung magagandang benefits na makukuha mo dito sa Taiwan bilang isang factory worker. Mamamalingke muna tayo, kakain, magpapahinga at syempre, bebe time muna bago magtrabaho na naman next week. See you next vlog mga guys. Saichen!